Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Yan, naway kayo ay nagagalak sapagkat tayo ay nasa tahanan ng ating Panginoon. Sa ating pong panimula ng ating pagsamba, papaalalahanan ko lamang po kayo sa aklat ng Hebreo, Kabanata 13, talata 15. Sabi rito, kaya patuloy kayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay ang mga handog na nagmumula sa ating mga labi at nagpapahayag ng ating pagkakilala sa Kanya. So, sa wikang English po, ito po ay ginamit kanina sa morning service, o sacrifice of praise. Yun po ang sinasabi. Alam niyo po, ang kaibahan natin sa ating kapanahunan at noong sa lumang tipan, yung mga earthly priest at that time, ang kanila pong inihahandog sa Panginoong Diyos ay mga earthly sacrifices, mga ritual, mga tradisyon. Pero sa atin po, malaya tayong makapagpapahayag ng ating papuri at pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga labi na kung saan ipinahahayag natin si Kristo sa ating kapwa. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya sa ating pagsamba, hindi lamang tayo sasamba pansarili, tayo po ay isang nagiging magandang halimbawa tayo sa ating patotoo na tayo nga ay mga tunay na anak ng Diyos. Samahan niyo po ako sa pananalangin sa ating pong pagtatalaga ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Dinala mo kami, Panginoon Diyos, sa inyong tahanan upang mamutawi at mapakinggan ninyo sa aming mga labi ang aming mga papuri at pagsamba. Sa aming pong pagharap sa inyo, sa hapong ito, naway, makita mong malinis ang aming kalooban, walang hadlang sa aming pong pagharap sa inyo. Tanggapin mo ang aming mga awit at papuri, kunin mo ang lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Meron po tayong mga Pew Bible dyan sa tabi ninyo. Joshua chapter 10. Ang scripture reading po natin, babasahin po natin verses 40 to 43 ng chapter 10, 16 to 20 and verse 23 ng chapter 11, Joshua 12:1, saka Joshua 12:7 to 9. Mahaba po kasi ang ating pag-aaralan. Sa inyong mga Pew Bible, mapapansin po ninyo from page 224 hanggang page 226 siya. So pumili lang po ako ng ilang passages na pwede nating basahin sabay-sabay. So basahin po natin Joshua chapter 10, verses 40 to 43, tayo po ay tumayo at magbigay galang sa salita ng Diyos. Joshua 10, 40 to 43. So Joshua struck the whole land, the hill country and the Negev, and the lowland, and the slopes, and all their kings. He left none remaining, but devoted to destruction all that breathe, just as the Lord God of Israel commanded. And Joshua struck them from Kadesh Barnea as far as Gaza, and all the country of Goshen as far as Gibeon. And Joshua captured all these kings and their land at one time, because the Lord God of Israel fought for Israel. Then Joshua returned, and all Israel with him, to the camp at Gilgal. Basahin naman natin ngayon ang chapter 11, verses 16 to 20, tapos verse
23. So Joshua took all that land, the hill country, and all the Negeb, and all the land of Goshen, and the lowland, and the Arabah, and the hill country of Israel, and its lowland, from Mount Halak, which rises towards Seir, as far as Baal-Gad in the valley of Lebanon, below Mount Hermon. And he captured all their kings, and struck them and put them to death. Joshua made war a long time with all those kings. There was not a city that made peace with the people of Israel, except the Hivites, the inhabitants of Gibeon. They took them all in battle. For it was the Lord's doing to harden their hearts, that they should come against Israel in battle, in order that they should be devoted to destruction, and should receive no mercy but be destroyed, just as the Lord commanded Moses. Tapos verse 23 po, so Joshua took the whole land according to all that the Lord had spoken to Moses. And Joshua gave it for an inheritance to Israel according to their tribal allotments, and the land had rest from war. Finally po, sa chapter 12, verse 1, tapos 7 to 9. Now these are the kings of the land whom the people of Israel defeated and took possession of their land beyond the Jordan toward the sunrise, from the valley of Arnon to Mount Hermon, and all the Arabah eastward. Then verses 7 to 9. And these are the kings of the land whom Joshua and the people of Israel defeated on the west side of the Jordan, from Baal-Gad in the valley of Lebanon to Mount Halak that rises towards Seir. And Joshua gave their land to the tribes of Israel as a possession according to their allotments, in the hill country, in the lowland, in the Arabah, in the slopes, in the wilderness, and in the Negeb, the land of the Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. The king of Jericho 1, the king of Ai, which is beside Bethel 1. Yan po ang salita ng Diyos. Tayo po ay maupo at pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Nagpapatuloy po tayo sa ating serye, Take Hold of What God Has Given You. Ito po ay sa aklat ni Joshua. Ang ating pong title ng mensahe ngayong hapong ito ay Mga Aral na Taglay sa Pananakop ng Lupang Pangako. Kasi sa dami po ng pambihirang pangalan na ating binasa at kung ano-anong bahagi ng Israel na ating pong natunghayan, siguro iniisip niyo po, ano ba ang makukuha ko dito sa teksto na ito? Ano ba ang tinuturo ng Panginoon? Tatlong bahagi po ang buong aklat na Joshua, tatlong pagkakahati-hati. Ang una po, yung pagtawid sa lupang pangako, chapter 1 hanggang chapter 5. Nagdaan na po tayo doon. Ang pananakop ng lupang pangako ay from chapter 6 hanggang chapter 12. Diyan po tayo naroon ngayon. Tapos ang pagkahati-hati ng lupang pangako, Joshua 13 hanggang 24, hanggang sa end ng aklat. Yan po ang tatlong bahagi ng Joshua. Nasa gitna na po tayo dahil matatapos po tayo sa chapter 12. Sa kanilang pananakop ng lupang pangako, yan po ang section kung nasaan tayo, nakita natin, hinirang ng Diyos si Joshua at inulit ang kanyang inutos na pananakop sa Kanaan. Nakita natin to sa Joshua chapter 1. Tapos nagpadala sila ng espiya sa Jericho. Naalala nyo na tinago ni Rahab. At dahil doon, nalaman nila ang malagang impormasyon na takot na yung mga taga-Jericho sa kanilang pagdating. Parte po yun ang pangako ng Diyos sa kanila. Natatakutin niya lahat ang kanilang mga kalaban. At dahil nga sa kanyang pananampalataya sa isang Diyos na hindi naman niya kilala, si Rahab at ang kanyang buong pamilya ay naligtas. So sa gitna ng paghahatol ng Diyos sa mga bayang ito, merong isang naligtas na hindi inaasahan pa, isang prostitute na naging daan para sila ay magwagi sa Jericho.
Tapos, tumawid ang bayan ng River Jordan sa pamamagitan ng isang mirakulo, parang Red Sea parting, di ba? Natuyo ang River Jordan, they crossed on dry land. So Joshua chapter 3 yon hanggang chapter 4. Pagkatapos po nun, itinalaga muli ang Israel sa kanilang mga sarili bilang hinirang na bayan ng Diyos. Doon po nakita natin yung consecration nila sa Joshua 5. Tapos noon, nilipol nila ang Jericho. Joshua chapter 6. Tapos natalo sila sa Ai. Dahil nga, pinapanalo ng Diyos ang kalaban dahil sa kanilang kahinaan. Merong nagkasala sa kanilang kalagitnaan. Ngunit, nung kanilang natunton yung nagkasalang yon, tinuro ng Diyos kay Joshua kung sino, at kanilang isinagawa ang paghahatol ng Diyos doon sa nagkasala, si Akan. Sila ay nagbalik sa Ai at sila ay nagwagi. Sabi nga nila, madaling tandaan yung pagkakamali ng Israel sa Ai. Kasi ang nangyari ay, nagkamali kami. No? Kaya doon sila noon nakaranas ng una nilang pagkatalo. Pagkatapos noon, sa chapter 9, nalinlang ang Israel ng bayan ng Gibeon. Kasi nagpanggap sila na sila'y taga-malayang lugar para hindi sila mapaslang ng Israel. At dahil sa panlilinlang na yun, nagbigay ng pangako si Joshua sa kanila, isang pangako marahil na hindi niya isinangguni sa Diyos, ngunit naging daan upang maligtas ang bayan ng Gibeon. At yung mga tao ng Gibeon ay ginamit ng Panginoon sa kanyang pananambahan. At hanggang sa pagbalik ng Israel mula sa exile, daang taon nang nakalipas, noong panahon ni Nehemiah, may kasama pa rin silang mga lingkod na mag-Gibeonite upang maglingkod sa templo. So, kahit na merong panlilinlang na nangyari, merong pagliligtas na nagresulta. Tapos tinalo ng Israel ang 5 hari ng mga Amorita. Yan po ang pinag-aralan natin last time sa umpisa ng Joshua chapter 10. So makikita natin dito, may pattern na maganda ang Panginoon. Tunay nga na pinadala niya ang Israel sa bayang ito, sa lupa na ito. Tunay nga na ito ay pangako niyang lupa para sa kanila. Ngunit tunay din na kaya sila naroon upang digmain ang mga taong ito ay sapagkat sila ang gagamitin ng Diyos upang maging paghahatol dito sa mga bayang ito. Ang mga bayang ito ay kilalang kilala na sumuway sa Panginoon. At yung maraming pagkakamali ang nangyari sa buhay ng Israel, makikita natin. No? Pero sa lahat ng pagkakamali nila, ginamit ng Diyos ang kanilang pagkakamali upang malagay sila sa tamang pwesto kung saan nila uumpisahan yung kanilang pananakop ng Promised Land. Pansinin ninyo, hindi ba sa Numbers 13 and 14, nagpadala si Moses ng 12 spies mula sa Kadesh Barnea. Hindi ko alam kung pwede natin ipakita yung mapa, yung map natin. Pwede ba? Yan. Sorry, medyo baka hindi nyo. Yung Kadesh Barnea po, nandito po yun, sa bandang ibaba. No? So kung papansin ninyo, ang Egypt po nandito. Kung sumunod lang sila sa inuutos ng Diyos, ang Kadesh Barnea, isang gabing lakaran lang, nasa Promised Land na sila. Mula sa Ehipto, 11 days lang po, papunta ng Promised Land. Pero anong nangyari sa kanila dahil sa 12 spies, yung 10 spies, sabi, nakakatakot ang mga tao doon. Pinaikot sila ng Diyos, pinaikot-ikot dito sa wilderness, sa ilang, hanggang sila ay pinaakyat. Doon sa may nakikita kayong Jericho, doon nila tinawid ang River Jordan. No? Papansinin ninyo, nasa gitna na sila ng Promised Land. Nagkamali ang mga Israelita. Hindi sila nanampalataya at sumunod sa Diyos. Pero kahit na nagkamali sila, dinala sila ng Panginoon sa isang pwesto kung saan madali nilang matatawid ang Jordan
at madali nilang matatalo ang mga nasa south, katimugan, at yung mga nasa north, sa hilaga ng Promised Land. Kasi yung Gibeon ay gitnang-gitna. No? Sabi nga ng Biblia, sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, naalaan si Joseph, tinakwil siya ng kanilang mga kapatid. Ang sabi niya, as for you, you meant evil against me. Genesis 50 verse 20. But God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Maraming pagkakamali. Yung pagkakamali nila sa Ai, natuto silang manalangin. Yung panlilinlang ng Gibeon, natuto silang magsangguni sa Diyos. Pati ang Gibeon, napakitaan ng grasya ng Panginoon kahit na sila ay nanlinlang. So makikita nyo sa buong kwento ng paghahatol ng Diyos sa kasalanan ng mga Amorita, meron kayong makikitang kagandahang loob niya at ang grasya ng kanyang pagliligtas. Magmula kay Rahab hanggang sa mga taga-Gibeon. So umpisahan natin. Ang teksto na ating pag-aaralan ngayong hapon na ito ay isang historical na talaan ng pananakop ng Israel ng lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon. Makikita natin dito na naging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako kay Joshua at sa Israel. Ang sabi sa Deuteronomy 31:23, and the Lord commissioned Joshua, the son of Nun. The son of Nun ang tamang pagbasa nun. No? And said, be strong and courageous, for you shall bring the people of Israel into the land that I swore to give them. I will be with you. Sa Joshua chapter 1 verse 5, inulit ang pangakong ito. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Sa chapter 1 pa rin, sa verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. Do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Sa chapter 3 verse 7, nung tatawid na sila sa Jordan, ang sabi niya, the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. Makikita natin na naging tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Makikita din natin na ang Diyos ang tapat na lumaban para sa Israel at nagbigay ng tagumpay sa kanila. Binasa natin kanina yung ibang mga verses na yon. Halimbawa, sa Joshua 10, nung sila ay nagwagi doon sa Gibeon, laban sa 5 hari ng Amorita, ang sabi ng Joshua 10:14, there has been no day like it before or since, when the Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Kanina binasa natin sa verse 42 ng chapter 10, and Joshua captured all these kings and their land at one time because the Lord God of Israel fought for Israel. Sa chapter 23 verse 3, makikita natin pagdating natin doon, and you have seen all that the Lord your God has done to all these nations for your sake, for it is the Lord your God who has fought for you. Sa chapter 23 verse 10, inulit niya muli, one man of you puts to flight 1,000, since it is the Lord your God who fights for you, just as He promised you. Makikita natin dito ang Diyos ang nakikipaglaban sa mga kaaway ng kanyang mga hinirang. Ngunit makikita din natin na ang lahat ng ito ay nangyari dahil ang Diyos ay tapat sa pananampalataya at pagsunod ni Joshua at ng Israel sa utos niya sa kanila. Sa Joshua 10:40, nabasa natin kanina, so Joshua struck the whole land, at dinescribe nga niya yung land na yon, just as the Lord God of Israel commanded. Sa chapter 11 verse 20, nabasa rin natin kanina, yung phrase na makikita niyo dun sa bandang huli, just as the Lord commanded Moses. Sa chapter 11 verse 23, makikita natin dito,
So Joshua took the whole land according to all that the Lord had spoken to Moses. Naging masunurin at tapat ang Diyos, naging masunurin at may pananampalataya ang si Joshua at ang Israel, at dito naging tapat ang Diyos sa kanila. So, pinarangalan ng Diyos ang kanilang pananampalataya at pagsunod. Yan po ang summary ng mga leksyon na makikita natin dito sa mga talatang ito. Tignan natin yung detalye. Una, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Tandaan po natin yan. Ang ating Diyos ay tapat palagi sa kanyang mga pangako. May dakilang pangako ang Diyos na pagpapalain niya ang buong daigdig sa pamamagitan ng lahi ni Abraham. Sinabi niya ito sa Genesis 12, verse 3. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Magmumula sa lahi ni Abraham ang Mesiyas na magpapala sa buong mundo. Yun ang pangako ng Diyos. Kasama dito sa pangako niya ang isang lupain na flowing with milk and honey. Exodus 3:17 ang wika ng Panginoon. And I promise that I will bring you up out of the affliction of Egypt to the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, Jebusites, a land flowing with milk and honey. Ang katuparan ng pangakong ito ay itong pananakop ng Kanaan at si Joshua ang kinomisyon ng Panginoon at pinangakuan niya na hindi siya pababayaan. Nabasa natin yung kanina, I will be with you. I will not forsake you, sabi ng Panginoon. Tapat na tinupad ng Diyos ang pangakong ito kay Joshua sa kanilang pagtatagumpay laban sa mga bayan na ito, na higit na malaki kaysa sa kanila. No? Makikita natin to sa Joshua 10:30. The Lord gave it also and its king into the hand of Israel. Sa verse 32, and the Lord gave Lachish into the hand of Israel. Sa verse 42, and Joshua captured all these kings because the Lord God of Israel fought for Israel. Sa chapter 11 verse 20, sa chapter 11 verse 23, palagi nating makikita na ang Panginoon ay naging tapat sa kanyang pangako. Bakit ito importante, mga kapatid? Ang tanong siguro ninyo. Bilang mga hinirang ng Diyos, tayo ngayon ay napapailalim sa pamumuno at pagliligtas ng isang bagong Yeshua. Yung po ang pangalan ni Joshua. Sa Greek po, ang pangalan niya Yeshua. Ang pangalan po na yun ay pangalan ni Jesus. Si Jesus po kapangalan ni Joshua. Siya po ang ating Yeshua ngayon. At tayo napapailalim sa kanyang pangangasiwa, sa kanyang pagliligtas. Dahil sa kanyang perpektong buhay, lahat ng manalig sa kanya, ang tingin ng Diyos, perpekto din. Dahil sa kanyang pagkamatay sa krus na nagbayad sa ating kasalanan, ang lahat ng naniniwala sa kanya, bayad na rin ang kasalanan. Nasa ilalim tayo ng ating bagong Joshua. Kaya yung mga pangako ng Diyos para sa kanyang mga hinirang ay nag-a-apply sa atin. Halimbawa, lahat ng kailangan natin para sa buhay at pananampalataya. 2 Peter 1:3. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Pangako po ng Diyos sa atin yan. Lahat ng ating pangangailangan ay kanyang tutup din ayon sa kanyang riches in glory. Philippians 4:19. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Tugon sa ating mga panalangin. 1 John chapter 5, verses 14 and 15. And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything
according to His will. He hears us. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of Him. Napakagandang pangako. Tulong sa oras ng ating pangangailangan. Meron ba tayong pangakong mapanghahawakan? Hebrews 4:16. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Dahil ang ating Panginoon ay nandoon sa throne of grace at Siya ang nananalangin para sa atin. Mga kapatid, ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako sa Israel at sa atin din. Pangalawa, ang Diyos ay tapat sa ating mga pakikipaglaban. Nabasa natin kanina yung ilang verses na nagpapakita na ang Diyos ang nakipaglaban sa mga kalaban ng Israel. Una dun sa pananakop ng southern kingdoms. No, yung south. Nasa Joshua chapter 10 yan, verses 29 to 43. Hindi ko po babasahin lahat. Highlights lang po. No? Nilipol ng Israel ang lahat ng dapat nilang talunin sa south. 70 bayan ang nabanggit dito. Sa verse 28, Makeda. Sa verse 29, Libna. Sa verse 31, Lachish. Sa verse 33, merong sumabit sa away. Ang pangalan, Gezer. Pero hindi nila natalo kaagad. Kasi sa Joshua 16:10, ang sabi, however, they did not drive out the Canaanites who lived in Gezer. No? So meron silang hindi nalipol. Judges 1:29, panahon na ng Judges. And Ephraim did not drive out the Canaanites who lived in Gezer. Andun pa rin sila. Aba, 1 Kings, chapter 9. Umabot na ng panahon ng mga hari. And this is the account of the forced labor that King Solomon drafted to build the house of the Lord and his own house and the Millo and the wall of Jerusalem and Hazor. Pharaoh, king of Egypt, had gone up and captured Gezer and burned it with fire. Ay, sa wakas, natalo din sila. Eglon, tinalo nila sa verse 34. Hebron, tinalo nila sa verse 36. Debir, tinalo nila sa verse 38. Pare-pareho yung proseso ng pagtalo. Babasahin nyo pa ulit-ulit. And they fought against, pangalan ng syudad. And the Lord gave it also, pangalan ng syudad. They struck it with the edge of the sword. Ganon ang kanilang ginawa. Left none remaining in it. Yan po ang paghahatol ng Diyos. Did to its king as he had done to. So paulit-ulit po yon sa chapter 10. From verse 29 hanggang 43. Kumpleto ang pananakop ng katimugan ng Kanaan. Nabasa natin yung kanina. So Joshua struck the whole land. The hill country, the Negeb, the lowland, the slopes, and all their kings. And Joshua struck them from Kadesh Barnea, nasa south po yan, as far as Gaza. Yung Gaza po na binabanggit dito, yung Gaza po na naririnig nyo sa balita. Kung saan may gera ngayon. Naandun pa rin ang Gaza. No? And all the country of Goshen as far as Gibeon. So lahat po yun, southern Canaan yun. Natalo po nila lahat. Kumpleto ang paglipol sa mga hinusgahan ng Diyos. Ang sabi dito, He left none remaining, but devoted to destruction all that breathe, just as the Lord God of Israel commanded. Kinumand ito ng Panginoon sa Genesis 15:18 to 21 pa. Pag napuno na ang kasalanan ng Amorita at napuno na rin ng Diyos sa kanilang pagre-reject sa Kanya, sapagkat ito pong mga Canaanites na ito, sa kanila po nagmula yung practice ng pag-o-offer ng mga sanggol sa isang Diyos-Diyusa na si Molech. Sa kanila po nagumpisa yon. Yung mga temple prostitutes na ginagamit sa pananambahan, sa kanila po nagumpisa yon. So lahat ng abominasyon sa mata ng Diyos ay ginawa ng mga taga-Canaanite. Yung Kanaan na yon, pinakita kay Abraham, nandoon sila ng ilang panahon, hanggang ng panahon ni Jacob. Tapos nagkaroon ng famine, nagpunta si Jacob at yung pamilya niya sa Egypt. Ang natira po doon, yung mga Canaanites.
430 years po ang nakalipas. Pinabayaan sila ng Diyos, hindi sila hinatulan, hindi sila hinusgahan, nagpakita sa kanila ang Diyos, nagpamalas ang Diyos sa kanyang creation, sa kanyang konsyensya, ngunit hindi sila tumalikod sa kanilang mga pagkakasala. In 430 years, na kumpleto na, sabi nga sa Tagalog, na puno na ang salop. At ang Diyos ay nagbigay ng paghahatol niya. At ito ang paghahatol ng Diyos. Kinumpleto ng Israel. Kumpleto ang paglipol sa mga hinusgahan ng Diyos. Kalakasan ng Panginoon na nagpanalo sa Israel. Makikita natin, and Joshua captured all these kings in their land at one time, because the Lord God of Israel fought for Israel. Alam niyo kung bakit at one time? Dahil di ba nagtipon-tipon yung armies ng 5 hari? So sila ngayon ay isang army na, kaya sa isang panahon lang, nalipol ng Israel lahat. Yan po ang kagandahang loob ng Diyos. Akala natin nagkamali sila. Aha, yung Gibeon ginawa niyong alipin. Ngayon may 5 hari na lalaban sa inyo. Aba, hindi. Tinipon lang yun ng Panginoon. Di ba nakita naman natin sa chapter 10 na pinaulanan sila ng hailstone. Kaya lang, ang tinamaan lang yung kalaban. Yung Israel, hindi. No? Binigyan sila ng panic para sila ay mataranta. Pero yung kalaban lang, yung Israel, hindi. Hininto ng Diyos ang pag-ikot ng mundo para tila huminto ang araw at ang buwan. Dapit hapon para hindi abutan ng dilim at makatakas ang mga kalaban. Ginawa ng Diyos yun para sa Israel. Siya ang nagpanalo sa kanila. So yun yung pananakop ng south. Yung pananakop ng hilaga ng Kanaan, yung north. Nasa chapter 11 po yun, verses 1 to 23. Ito po ang summary. Muling nagkaisa ang mga kalaban ng Israel. Sa chapter 1, verse 5, si Jabin, king of Hazor, heard this, he sent to Jobab, king of Madon. Ito na naman, pareho ng chapter 10, verses 1 to 5. Meron na namang mga hari na sabi nila, magtipon-tipon tayo. Hindi siguro nila nabalitaan ang nangyari sa south. No? So siguro iniisip ng Panginoon, alam, bulok na yung style nyo. Ginawa na yan ng southern kingdoms. Pero ginawa pa rin nila. So, the king of Madon, the king of Shimron, the king of Akshaf, no? And the kings who were in the northern hill country, mas marami ito. And in the Arabah, south of Chinneroth. Yung Chinneroth, yun po ay Galilee. Nakita nyo kanina sa mapa, mayroong malaking Sea of Galilee. Sa taas po nun ay Chinneroth, no? Ang tawag po ngayon doon, Kinneret. Yun po ang pangalan ng syudad na yun ngayon. Kinneret. Kaya ang Sea of Galilee, ang isang pangalan niya is the Sea of, or the Lake of Kinneret. No? So yun po. And in the lowland, lahat, no? The Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, in the hill country, sa mga kabundukan. Hivites under Hermon in the land of Mizpah. Sa north po ito, bulubundukin po yun. No? Nagkaisa sila ulit katulad ng 5 hari ng mga Amorita. Hindi na sila natuto. At nakatipon sila ng isang malaking puwersa. Ang sabi sa verse 4, and they came out with all their troops, a great horde, in number like the sand that is on the seashore. Wow! Ang dami! With very many horses and chariots. Sabi sa komentaryo ni Dr. Constable, according to Josephus, yung Jewish historian po, the combined armies of the Canaanite tribes totaled 300,000 armed footmen, 10,000 horsemen, and 20,000 chariots. Yung chariots po, yun ang parang tangke nila. Kaya pag sila ay nakipaglaban sa open field, matatalo tiyak ang Israel. Kaya anong ginawa ni Joshua? Una, inutusan siya ng Panginoon. Sabi niya sa verse 6, do not be afraid of them. I will give them all over to you, slain to Israel.
You shall hamstring their horses and burn their chariots with fire. Yung hamstring po, yung muscle na nasa likod ng malaking leg ng kabayo. Pagka hinamstring po nila ang kabayo, hindi na po pwede gamitin sa gera, pero pwede pang gamitin sa farming. No? Yun po ang sabi ng Diyos. So Joshua and all his warriors came suddenly. No? They came suddenly against them by the waters of Merom and fell upon them. Pwede nyo pakita yung mapa ulit? Sorry Pero maganda tingnan yung mapa. Dito sa mapa na ito, makikita nyo dun sa Sea of Galilee, merong parang maliit na body of water under Kadesh. Yung punong araw is the Lake of Merom. Ngayon, wala na pong tubig doon, natuyo na. Naging fertile valley siya, the Valley of Hulak. No? So wala na siyang lake ngayon, pero doon po sila nagpunta. Makikita nyo na bulubundukin po doon. Yung chariot po, walang magagawa sa bulubunduking lugar. Ganun po ang pagkakatalo ng Diyos sa mga ito. Kaya tinupad ng Diyos ang kanyang iniutos. Tinupad ng Diyos ang sarili niyang utos. Sabi niya, you hamstring the chariot, the horses and the chariots. And the Lord gave them into the hand of Israel. Paano natin nalaman na sinunod ni Joshua? Sabi sa verse 9, he hamstrung their horses and burned their chariots with fire. So, ang Diyos pa rin ang tumatalo sa kanilang kalaban sa northern kingdoms. Makikita natin sa chapter 12. Akita nyo, nasa chapter 12 na tayo. No? Pagtatala ng lahat ng hari na tinalo nila. Chapter 12, verses 1 to 24. May summary po na binigay si Dr. Warren Wiersbe. Ang sabi niya dito, 33 kings are named in Joshua chapter 12. Beginning with Sihon of the Amorites and Og of Bashan. Ito pong dalawang hari na ito, buhay pa si Moses, tinalo na nila. Nasa eastern side ng River Jordan. Yung lugar po na yun ngayon ay Jordan ang tawag. No? Pero doon po nagsettle ang half-tribe ng Manase, ang mga Gadites, mga anak ni Gad, at mga anak ni Reuben. So doon po sa east, ang tawag nila the Transjordan. Doon po yung lugar na yun. Si Sihon at si Og ay napaka-powerful na kings, pero tinalo ng Israel, whose lands were east of the Jordan and had been conquered under the leadership of Moses. So makikita niyo po yun sa Numbers 21, kung paano tinalo ni Moses itong dalawang hari na ito. Then there are 16 kings defeated in the south. Yung lahat po ng hari na in-enumerate sa Joshua 12, 16 po sila sa south. Nabasa natin yung ilang pangalan kanina. Hari ng Jericho, hari ng Ai, di ba? Paulit-ulit. Jericho, 1. Ai, 1. No? Talagang isa-isa niyang in-enumerate. 16 sa Joshua 12, 9 to 16, and 15 northern kings. Yung tinalo nila sa north. Yung binali nila yung hamstring ng mga kabayo, yung sinunog nila yung mga chariot. 16 sila, nasa Joshua 12, 17 to 24. Ito ang ebidensya, mga kapatid, na ang ating Diyos ang nakikipaglaban sa mga katunggali at kaaway ng kanyang mga hinirang. Sino ba yun ngayon? Tayo po yun. Napapailalim tayo sa bagong Joshua, si Yeshua. Kanya po tayong iniligtas, kanyang pinangangasiwaan ng ating buhay espiritual. So makikita natin na nakikibaka pa rin ang Diyos para sa kanyang mga hinirang, tayo, kay Kristo Jesus. Halimbawa, tayong mga mananampalataya kay Jesus ay merong kalasag, merong armor sa ating pakikibaka sa ating kaaway. Nasa Ephesians 6, 10 to 18, kung saan sabi ni Pablo, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes
of the devil. Nakikipaglaban pa rin ang Panginoon hanggang ngayon. Binigyan tayo ng armor. No? Makita natin dito that we do not wrestle against flesh and blood, but against spiritual forces of evil in the heavenly places. So sabi niya, take up the whole armor of God. No? Belt of truth, breastplate of righteousness, shoes for your feet, the readiness given by the gospel of peace, the shield of faith, helmet of salvation, and the sword of the Spirit. Siya po ang ating kalasag sa ating pakikipaglaban sa kaaway ng ating kaluluwa ngayon. Tatlo po ang kaaway ng ating kaluluwa. Ang daigdig, ang ating sariling pagnanasa, at ang demonyo. Sa tatlo ang kalaban natin. Kaya bang talunin ng Diyos yon? Kaya niya. Kasi talo na sila. Talo na silang lahat sa krus. Naghahanap na lang sila ng damay. Hindi na nila tayo pwedeng hatakin sa impyerno. Sa ating nakay Kristo na, walang maaaring kumalaban sa atin. Romans 8:31-32. Ang sabi doon, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? So meron ba kayong kinakalaban na isang temptasyon, isang pagsubok, isang temptasyon sa inyong buhay na mahulog kayo sa kasalanan? Meron ba kayong isang weakness na parang hindi nyo matalikuran para sa ating Panginoon? Meron ba kayong paulit-ulit na kahinaan na hindi ninyo masawata at ma-overcome? Ang sabi ng Panginoon, if God is for us, who can be against us? Sabi niya sa verse 37 ng Romans 8, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Ang Diyos was more than a conqueror para sa Israel, sa ilalim ng kanilang si General Joshua. Tayong mga Kristiyano are more than conquerors in Him, sa ilalim ng ating Panginoon na ating Yeshua. Napakagandang aral para sa atin. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga hinirang. Ang Diyos ang makikipaglaban at magiging tapat sa pakikipaglaban para sa kanyang mga hinirang. Tayo po yun. Pangatlo, ang Diyos ay tapat sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Bagaman tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at sa mga pakikipaglaban niya sa mga kaaway ng Israel, inaasahan pa rin niya ang kanilang pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Makikita natin to sa pananampalataya at pagsunod ng Israel sa mga iniutos ng Diyos. Halimbawa, sinunod ni Joshua ang utos ng Diyos sa pakikidigma sa mga hari ng northern kingdoms. Sa Joshua 11:6, and the Lord said to Joshua, do not be afraid of them, for tomorrow at this time I will give them over, all of them slain, to Israel. You shall hamstring their horses and burn their chariots of fire. At sinunod ni Joshua, merong pananampalataya, merong pagsunod. And Joshua did to them just as the Lord said to him. He hamstrung their horses and burned their chariots with fire. Hindi po nag-deviate si Joshua sa iniutos ng Diyos sa kanya. Bagaman invisible ang Diyos, sinunod niya ang Espiritu ng Diyos. Sinunod din ni Joshua at ng Israel ang lahat ng iniutos ng Diyos kay Moses. Sabi sa chapter 11 verse 15, just as the Lord had commanded Moses, his servant, so Moses commanded Joshua, and so Joshua did. He left nothing undone of all that the Lord had commanded Moses. All. He left nothing undone. Lahat sinunod niya. May pananampalataya at may pagsunod. Tinupad nila ang paghuhusga ng Diyos sa bayan ng Kanaan.
Sabi sa verse 40 sa chapter 10, binasa natin kanina, He left none remaining, but devoted to destruction all that breathe, just as the Lord God of Israel commanded. Pinaliwanag ko na kung bakit. Dahil sa talamak na kasalanan ng mga bayang ito laban sa Diyos. Binigyan sila ng 430 years para magsisi. Wala pong tumalikod sa kanila, maliban lang sa isang prostitute na si Rahab. At isang bayan na nanlinlang pa para sila ay maligtas, ang Gibeon. Sinunod nila ang hatol ng Diyos sa mga bayang tumalikod sa Kanya. Sabi sa chapter 11 verse 20, For it was the Lord's doing to harden their hearts, that they should come against Israel in battle. O sabihin nyo, unfair naman yun. Bakit naman hinarden ng Panginoon ang hearts nila? Ganito din ang ginawa niya kay Pharaoh. And ang sabi sa Exodus, and the Lord hardened Pharaoh's heart. Ano ibig sabihin nun? Responsable pa ba yung mga hinarden niya ang hearts? Kung ang Diyos ang nagharden ng hearts nila? Ang explanation po nito ay ganito. Sa Romans chapter 1, so verse 24. Umpisa natin sa verse 18. Ang sabi doon sa verse 18 ng Romans 1, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him. But they became futile or foolish in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Ganito ang ginawa ng Canaanites. Ganito pa rin ang ginagawa ng mga kalaban ng Diyos hanggang ngayon. So anong ginawa ng Diyos? Therefore, Romans 1:24. Baka gusto niyo isulat. Therefore, sabi niya, God gave them up in the lusts of their hearts to impurity. Yung pong ibig sabihin ng God hardened their hearts. Hard na po yung heart nila against God. Tandaan ninyo, 430 years. Hindi man lang nila pinansin ang kagandahan ng kanyang creation. Hindi nila tinalima ang kanyang revelation sa kanilang konsyensya. Pinakita ng Diyos kung ano ang tama at kung anong mali sa kanilang mga puso. Ngunit hindi nila tinalima yon 430 years. Hard na po ang hearts nila. Merong point beyond which hindi na mababawi ang isang tao. Ang Diyos lang po nakakaalam nun. Kaya nung sinabi sa ating teksto that the Lord hardened their hearts, ang ginawa po niya, pinabayaan na lang niya na magpatuloy ang kanilang rejection sa Panginoon. Gusto niyo akong i-reject? Pues, pababayaan ko kayo to your own sinfulness. I will give you up to the lust of your impurity. Ganun po ang ginawa niya. That's how He hardened their hearts. Hindi po hinarden ng Panginoon ang puso nila na dating malambot at nagre-respond sa Kanya. Hindi po. Matigas na po. Pusong bato na po. 430 years. Pinabayaan na lang niya. Ayaw niyo sa akin? Kung ayaw niyo, wag. Ganon po ang hardening of hearts. Ganito din ang inaasahan ng Panginoon sa atin na hinirang niya kay Kristo Jesus. Noong sumunod at nanampalataya si Joshua at Israel, inaasahan din ng Diyos na tayo ay mananampalataya
at susunod sa Kanya. John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. John 14:21, whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. John 15:10, abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. 1 John chapter 5, verse 2, by this we know that we love the children of God, when we love God and obey his commandments. Pananampalataya at pagsunod. Trust and obey. For there's no other way to be happy with Jesus but to trust and obey. Tunay nga, mga kapatid, na may kakaibang layunin ang Diyos sa kanyang pagkilos sa kalagitnaan ng Israel. Ang layunin na ito ay nag-uugat sa kanyang pangakong pagpapala sa buong daigdig sa pamamagitan ng lahi ni Abraham, sa pagdala ng Mesyas na magmumula sa Israel. Alam niyo ba na wala naman talagang kakayahan si Abraham at si Sarah na magkaanak? Ang Diyos lang ang bumuhay sa kanilang mga katawan na patay na dahil sa tanda nila. Wala na silang kakayahan magkaanak. Kaya sila ang pinili ng Diyos para sila ang pagmulan ng isang buong salinlahi, isang buong bayan. Yun ang pangako sa kanila. Genesis 12, I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Genesis 22:18, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. In your offspring. Sino yung offspring na yun? Sabi ng Matthew 1, si Jesus ay anak ni Abraham, anak ni David. Si Jesus ang offspring ni Abraham. Siya ang pangako. Yun ang layunin ng Diyos. Kaya niya preserve, kaya niya actually ipinanganak ang Israel, preserve ang Israel, hanggang sila ay makabalik. Kahit na sila ay dinisiplina ng Diyos, sila ay pinabalik sa Holy Land. At doon nagmula, at doon pinanganak, at doon din pinatay ang ating Panginoong Jesus. At dahil sa kanyang buhay dito sa mundo, sa isang perfectong buhay kung saan natupad niya ang lahat ng demands ng batas, at sa kanyang atoning death na nabayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan, dahil sa kanya, and all the families of the world are blessed. Yun ang pangako ng Diyos. Tinupad niya sa Israel. Tinutupad niya ngayon sa ating mga buhay. Ang Mesyas ay atin ang nakilala, si Kristo Jesus. At ngayon, siya ay kumikilos naman sa ating mga pakikipaglaban upang bigyan tayo ng tagumpay sa kanyang dakilang komisyon, yung Great Commission, to make disciples, to baptize them, to teach them to observe all that He has commanded us. Yan ang ating Great Commission. At dahil diyan, tayo ay lalabanan ng kaaway. Ngunit tapat ang ating Diyos sa kanyang mga pangako. Tapat ang ating Diyos sa kanyang pakikipaglaban. At tapat ang ating Diyos sa mga nananampalataya at sumusunod sa Kanya. Yan po ang mensahe na makukuha natin sa mga digmaang ito. Nawa, pakinggan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong turo sa amin sa hapong ito. Kayo po ang magbasbas ng inyong salita sa aming mga puso't isipan. At nawa, Panginoon, sa ilalim ng aming Yeshua, kami din ay magwagi sa aming mga buhay espiritual
sa aming mga pakikipaglaban sa mga kaaway ng aming kaluluwa, sa mga pagsubok ng buhay na ito, sa mga paghihirap na aming hinaharap. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tagumpay, sapagat alam namin na Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, na Ikaw ay tapat na makikipaglaban para sa amin, na Ikaw ay tapat sa aming pananampalataya at pagsunod. At dahil doon, ang Panginoon, Yeshua, ang siyang mabibigyan luwalhati sa aming pagtatagumpay. Nawa ito ay mangyari sa aming mga buhay sa panahon namin ngayon. At ngayon, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig at kagandahang loob ni Kristo Jesus na kanyang bugtong na anak, at ang pakikipisan, gabay, at kalakasan ng diwang banal, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi, Amen at Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.